Good morning and good day sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay. It's another day. Ngayon po ay August 19, 2020 and it's Wednesday. I am doing the broadcast dito po sa ating daily devotionals dito po sa Wan Chai, Hong Kong. At ako ay patuloy na bumabati sa lahat ng tumatangkilik, hindi lamang po sa Pilipinas kundi at sa Hong Kong, kundi ang buong mundo ay napakarami pong tumatangkilik nitong ating daily devotionals dahil alam niyo ho, sa gitna ng global pandemic ng COVID-19, kinakailangan pa rin nating patuloy na tumanggap ng mga biyayang espiritual. At siyempre, pag biyayang espiritual ang pinag-uusapan, ito po ang salita ng Diyos. At araw-araw tayong tumatanggap ng salita ng Diyos. Dahil dito tayo humuhugot ng kalakasan, dito tayo nagkakaroon ng panibagong pananaw sa buhay, dito tayo nagkakaroon ng paghawak sa mga pangako ng Diyos, ang kanyang salita na ating tinatanggap araw-araw. Amen? At kung nasan man po kayo, ito po ay nagsisilbing pagpapala po sa bawat isa sa inyo. Ito po si Bishop Rene Alog. Again, ako po ang magdadala ng mensahe ng Diyos sa araw na ito, ang mga inihanda ng Diyos para sa atin na magiging dahilan upang tayo ay lalakas sisigla sa ating pagharap sa mga hamon ng buhay. Ako po ay naniniwala na may mensahe ang Diyos sa ating lahat. Simulan po natin ang gawain ito sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, it's another day, it's another wonderful day, because this day is holy. Dahil kayo po ang naglikha, ang lumikha nitong araw na ito, na dapat namin ipagdiwang sapagkat ito ay araw na banal. Ang dalangin ko po ay matanggap namin ang lahat ng inihanda mong biyaya sa araw na ito na galing sa iyong salita. And I am praying, O Lord, na ang inyong proteksyon sa bawat miyembro ng aming pamilya, bawat mahal namin sa buhay, ay makaranas ng dakilang biyaya ng iyong pagpapagaling, ng iyong pagpapalakas, ng iyong probisyon. At ang araw na ito ay araw ng pagpapala sa aming lahat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Okay, ang ating pong topic ngayon ay we do not have to be defeated. We do not have to be defeated. Ang ating kalaban ay talunan na kalaban. Ang ating kalaban ay hindi na siya kailanman lalaban para manalo sapagkat tinapos na ng Panginoon Hesus. Ang kanyang pagkatalo ay tinuldukan na. Ngunit ang kanyang natitirang lakas ang siyang ginagamit niya para magsinungaling at para dayain tayo na baka sakaling makapaniwala, magkaroon pa ng mga taong maniniwala sa kanya. Ang masakit ngang katotohanan ay kahit exposed na po ang kanyang strategy, marami pa rin siyang naisahan. Pangalawang mas masakit na katotohanan, marami pang Kristiyano ang nagiging casualty ng kaaway natin, bagamat siya ay isang talunang kalaban. We do not have to be defeated. At ngayon po ay magbabasa tayo ng key passage or passages na related sa ating topic ngayong umaga. At ito po ay hango sa Matthew chapter 24 verses 4 to 35. Medyo mahaba-haba yung ating babasahin, so please bear with me. And I will be reading from the New International Version Bible, Matthew 24 verse 4 hanggang 35. Nasa monitor na po natin yung verse 4, sabi po, Jesus answered, "Watch out that no one deceives you.
For many will come in my name claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Let's go to verse 9. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But no one who stands firm to the end will be saved. But the one who stands firm to the end will be saved. Verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation is spoken through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Verse 17. Let no one on the housetop go down and take anything out of the house. Let no one in the field go back to get their cloak. Going now to verse 19. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in the winter or in the Sabbath. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. In those days, if those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect, those days will be shortened. At that time, if anyone says to you, look, here is the Messiah, or there he is, do not believe it. Let's go to verse 24. For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders, and to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you ahead of time. So if anyone tells you, there he is out in the wilderness, do not go out. Or, here he is in the inner rooms, do not believe it. For as lightning that comes from the east is visible in the west, so will be the coming of the Son of Man. Wherever there is a carcass, there the vultures will gather. Let's go to verse 29. Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. And then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end to the heavens to the other. Going now to verse 32. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Truly, I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened.
And last verse, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Blessed be the reading of the word. Ang napakahaba po nating binasa ay hango sa Matthew chapter 24 verses 4 to 35. And I am teaching a message with the topic, we do not have to be defeated. Hindi natin kailangang matalo, hindi dapat tayo matatalo sapagkat ang kalaban natin ay isang talunang kalaban sapagkat tinuldukan na ng Panginoon Hesus ang kanyang pagkatalo sa simula pa lamang. Purihin ang Diyos. At yung ating key passage o yung passage sa binasa natin ay tumutukoy sa mga signs ng pagbabalik ng ating Panginoon Hesus na kasama sa mga signs ng pagbabalik. Ang kaaway ay magdo-double time, marami pa rin siyang i-deceive, marami pa rin kasinungalingan ang lalabas, kahit na hindi siya nagbago po ng estratehiya, walang bago sa kanyang battle strategy, pero marami pa rin siyang nasisira. Marami pa rin naniniwala sa kanya. Marami pa rin mga naniniwala sa kanyang kasinungalingan. Marami pa rin naniniwala sa kanyang deception. So binigay na po ng Panginoon Hesus ang mga signs, ang mga hudyat, ang mga tanda bago po siya dumating. Okay? So hindi mo kailangan matalo, kapatid, dahil ang kalaban mo, ang kalaban ko, ay isang talunang kalaban. Pero, just because we can win every war against the devil, does not mean we will not encounter problems. But, these situations do not automatically mean you are out of God's will. Ano pong ibig kong sabihin? Hindi dahil mananalo tayo sa lahat ng laban against the devil, hindi ibig sabihin, mga minamahal, ay exempted tayo sa mga problemang dumarating sa buhay natin. Amen? Pero itong mga sitwasyon natin, gaano man kanegatibong mga sitwasyon, ay hindi ibig sabihin na kapag dumaranas tayo ng pagsubok, pag dumaranas tayo na mga negatibong mga sirkumstansya, ay hindi ibig sabihin na wala na tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Nasa kalooban pa rin tayo ng Diyos at bahagi pa rin ng buhay natin ang atake ng kaaway na dumadating para tayo ay para siya ay mag-sow, magtanim ng kasinungalingan at pandaraya, pero dahil exposed na ang kanyang strategy, dahil exposed na ang kanyang kaparaanan, dahil wala na siyang bagong style, wala na siyang bagong battle plan. So dahil exposed na ang kanyang makalumang estilo, hindi na tayo maiisahan pa. Amen? Pero kahit talunan ang ating kalaban, hindi ibig sabihin hindi na tayo magkakaroon ng problema, magkakaroon pa rin tayo, pero ang mga problemang dumarating ay hindi automatically nagsasabing wala tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Maliwanag po yan. The Word of God clearly says there will be times of trouble and there will be times of persecution. Napakaliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Mga minamahal ko sa pananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon, very clear ang sinasabi ng Word of God na sa mga huling araw, there will be times of trouble, there will be times of persecution. At nararanasan natin itong mga troubles na ito sa ating panahon kung babaybayin ninyo, kung iisa-isahin natin ang mga signs of His coming, ay nakikita na natin ang iba't ibang mga tanda ng kanyang nalalapit na pagbabalik. At isa sa mga signs of His return ay there will be times of trouble and there will be times of persecution.
Nais ko lang balikan yung verse 10 hanggang verse 12 ng the same reading. Ito po ang sabi, Matthew 24 verse 10 hanggang 12 lang po. At that time, many will turn away from their faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Amen. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. So ano po ang nire-reveal nung 3 verses na binalikan natin? From Revelation 10 to 12, chapter 12 verse 10 to 12, ating natutunan na the devil will accuse us day and night. Magdo-double time ang kaaway. Ang diablo ay magdo-double time because alam niya na maikli na ang kanyang panahon, kaya nagdo-double time siya, kaya ang ginagawa sa kanyang panahon, itong end times, anong gagawin ng demonyo? He will accuse us day and night. Ibig sabihin ng day and night ay walang patid na akusasyon ang ibinabato sa atin. There will be attacks. The devil will attack us. Iba't ibang mga atake. Kung hindi tayo ang atakihin ng kaaway, kung hindi tayo maisahan, yung mga taong close sa atin, yung mga taong malalapit sa puso natin, ang kanyang atakihin para maapektuhan tayo. Kaya ang papel natin ay i-cover ang ating mga mahal sa buhay. Ang papel natin ay isama natin ang ating mga mahal sa buhay sa panalangin na sila ay takpan ng Diyos ng kanyang banal na dugo, ng kanyang proteksyon. At isama na rin natin ang panalangin na madala natin ang ating mga mahal sa buhay sa gawain, sa pakikipagrelasyon sa Diyos. So ano pang revelation ang makikita natin sa mga nabasa natin na yan, mga kaibigan? He has only a short time. Maikli na po ang kanyang panahon. Amen. So spiritual persecution is one of his tricks. Di po ba yan ang nabasa natin? There will be persecutions. There will be hard times. There will be famine. Yan po ang iba't ibang atake ng kaaway. So kita ho ninyo, ang binasa natin Matthew 24 ay mismong ang Panginoon Jesus ang nagsalaysay nito. Kasi kung ang Bible ninyo ay red letter edition, ito po ay kulay pula. Ibig sabihin, ito ay mga pangungusap na ang Panginoon Jesus mismo ang nagsabi. Okay. And so alam na natin, in-expose na ng Panginoon, talunan na nga yung kalaban, in-expose pa ang kanyang magiging schemes sa mga huling araw. Merong accusation, merong attack, merong persecution, merong lies, may deceit, may temptation, name it, pinangalanan na ng Panginoon Jesus ang iba't ibang mga example ng kanyang attacking gagamitin bago dumating ang Panginoon Jesus. Ang kaaway naman, yan ang kanyang magiging estratehiya. Pero sa atin na mga malalim na sa Panginoon, sa atin na malalim na sa katuruan ng Biblia, well, what's new? Alam na natin ang mga gagawin ng kaaway sa mga huling araw. Pero sa mga nahirapang alamin pa kung ano bang mangyayari, malamang-lamang kung hindi sila lalalim sa kanilang pagtuklas ng salita ng Diyos, magiging casualty. Kaya talagang dapat laliman natin ang pagkakaroon ng knowledge kung paano mag-operate ang kaaway. So from this knowledge of how the enemy operates, you can then be armed through the power of Jesus Christ to defeat every circumstance. Anong ibig sabihin ng statement na yon? Mula sa karunungan, sa kaalaman, na in-expose na ng Diyos, ng Panginoon Jesus, kung paano mag-operate ang ating kaaway, ang diablo, then you can be armed. Ikaw ay magiging handa na sa pagharap laban sa Kanya, gamit ang kapangyarihan
ng Panginoong Hesukristo para talunin ang lahat ng sirkumstansya mo sa buhay na dumarating. We all experience persecutions. Amen? Darating po yan. Makakaranas lahat tayo ng pag-uusig. Uusigin tayo ng mga di natin kapwa mananampalataya. Yung mga unbelievers po ay gagamitin ng kaaway para maging instrumento niya sa pag-uusig sa atin na mga lumalakad na sa katuwiran ng Diyos. What separates Christians from the unbelievers is that we can emerge from every circumstance in victory. Ang pagkakaiba po, ang malaking pagkakaiba ng mga di mananampalataya at mga mananampalataya, tayo na mga mananampalataya sa Diyos, anumang dumating na pagsubok, anuman ang ibato sa ating mga negatibong sirkumstansya, anumang persecution, deceit, and temptation, and lies na gagawin ng kaaway, we can emerge from every circumstance in victory. Tayo ay laging lalabas sa lahat ng sirkumstansyang dadaanan natin na tayo ay nagtatagumpay. Ito po ay warning ng Panginoon. Jesus warned us there would be time of persecution. Okay? May mga darating na mga pagtuligsa, may mga darating na mga pag-uusig laban sa atin. Kaya yan ang pinaghahandaan natin. Kaya pinalalakas tayo ng Diyos ngayon sa mga panahong ito. Pine-prepare tayo ng Diyos sa mga panahong ito. Dahil darating ang panahon na tayo ay uusigin, ipe-persecute ng maraming tao. Purihin ang Diyos. Magbasa po tayo mula sa Matthew 24:9-10. Nadaanan natin kanina ito. At sabi po sa 9 and 10, "Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another." Yan po ang sinasabi ng Matthew 24:9 and 10. They will deliver you to be afflicted. Okay, kayo arestuhin at pahirapan. And shall kill you. At kayo'y papatayin. And you shall be hated. At kayo'y kamumuhian ng maraming bansa dahil sa aking pangalan. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. So makikita nyo po, tataas ang level ng offense, tataas ang level ng betrayal, tataas ang level ng hate and bitterness. Okay? At yan ay mga pakanalahat ng kalaban. Okay? So wag tayo maging instrumento ng offense, ng ofensa, ng pagkakatisod ng ibang tao. Huwag tayo maging instrumento ng betrayal ng ating kapwa-tao. Huwag tayo magiging instrumento ng hatred o pagiging may puot laban sa kapwa-tao. At kung yan ang umiiral ng mga damdamin ngayon, isuko natin lahat sa Diyos. Ating ikumpisal lahat sa Diyos kung ito'y present na sa buhay natin. Kasi ito po ang mga gagamiting atake ng kaaway sa mga huling araw. But remember, even during a time of great persecution, God is still in control. Yan naman ang mabuting balita. Anong mabuting balita? Lagi nating tandaan na sa panahon ng napakatinding pag-uusig laban sa atin, hindi humina ang kapangyarihan ng Diyos at hindi tayo pinabayaan ng Diyos sapagkat sa mga panahong pinag-uusapan natin, ang Diyos pa din ang may control sa lahat. Purihin ang kanyang pangalan. Tayo mga saints, tayo mga banal na bayan ng Diyos living upon the earth during this
times of persecutions are not weak. Hindi tayo itong mga weakling. Hindi tayo itong anemic church sa panahon ng great persecution. Amen? Hindi tayo mga cowering believers. Hindi tayo mga takot na mga mananampalataya who are subject to the wiles and whims of a supposedly powerful devil. No way. Pagdating ng mga sitwasyong ito, ang church ay hindi anemic church. Ang believers, ang mga mananampalataya ay hindi mga weak believers. Amen? Dahil ang akala ng kaaway tayo ay subject ng kanyang wiles and whims. At akala niya powerful siya. Pero you don't need to be defeated. Amen? Hindi ka dapat maging talunan sapagkat ang Diyos, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay on top sa sitwasyong ito. So through the blood of Jesus Christ, we can and will be completely victorious in every personal persecution. We do not have to be defeated. Lagi po nating isa-isip at isa-puso yan, mga minamahal, na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus, amen, tayo ay lalabas sa mga troubles na ito, completely victorious sa lahat ng mga personal persecution. Hindi mo kailangang matalo sa mga laban na ito. Kasi ang laban na ito ay hindi mo laban. Laban ito ng ating Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Hallelujah. I'm on fire and I want to preach. Hallelujah. Ito po ang ating magiging kalagayan. Hindi pababayaan ng ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus na ang kanyang iglesia, ng kanyang simbahan, ang kanyang mga anak, ang mga believers na katulad natin, ay maging talunan na mga mananampalataya. Ito ang panahon na uusbong sa atin ang tapang upang harapin ang ating kalaban. Uusbong dito ang pagtatagumpay na mararanasan nating lahat. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Purihin ang Panginoon Jesus. We do not have to be defeated. Hindi ka talunan, kapatid, at hindi ka kailanman matatalo sa anumang laban sapagkat ang laban na to ay hindi mo laban. Ang sabi ng Diyos, para sa iyo ang laban na to. Tinapos na niya ang laban. Sa atin, pupulutin na lang natin ang tagumpay mula sa kanyang napagtagumpayang laban para sa atin. Amen. So tayo po ay gagawa uli, magkakaroon ng personal declarations. Samahan niyo po ako. Sabihin ninyo, if persecution comes today, I will not be defeated. Through the blood of Jesus, I will be victorious in every situation. Amen. One more time. If persecution comes today, I will not be defeated. Through the blood of Jesus, I will be victorious in every situation. Amen and amen. Yan pong ating declarations, mga minamahal. Yan ang ating kapahayagan. Kung dumating man, amen, ano yung kapahayagan na yan? Kung ang pag-uusig ay darating ngayon, hindi ako matatalo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, mananalo ako sa bawat sitwasyon. Purihin ang kanyang pangalan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, mga minamahal. Tapos na uli ang isang daily devotional. Kung marami kayong namimiss na mga devotionals, ito po ay matatagpuan. Naka-upload po ito sa YouTube. Ang ating YouTube channel ay JLG TV. Okay, JLG TV. Pindutin nyo po sa YouTube yan. Makikita nyo po ang lahat ng daily devotionals na mga na-miss ninyo. At kahit kung gusto nyo ulitin, sa JLG TV lang kayo pupunta. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Magkakaroon tayo ng Hope Hour mamayang 1:30. At wala pong evening service.
o walang Hebrews dahil naka-spiritual pause ang Zero Gravity Hebrews at itutuloy nila ang kanilang programa next week. So magpapaalam na po ako pansamantala. Ito po ang inyong kasama, Bishop Rene Alog, walang kapagod-pagod sa paglilingkod sa Diyos na buhay. Amen. Shalom. You set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to share your great love. Show me your ways, I wanna know you. Guide me in truth, my hope is in you. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. I'll hold on to you, my strength and my refuge. Whom shall I fear? I know you are near. All of my days, I live for you, Lord. Establish my path. There's one thing I ask, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Holy Spirit, have your way. Sweeter than